ating Diyos na buhay. Merry Christmas po sa ating lahat. At Merry Christmas din po sa aking mga kasama. Merry Amen. Christmas! Amen. Hallelujah. Kaya tuloy-tuloy na po tayo. Taas po natin ang ating mga kamay. Ialay natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Ibigay natin ang ating puso sa Kanya. Sapagkat naniniwala ako na may gagawin ng Diyos sa buhay natin sa araw na ito. Naniniwala ako na pagpapalain niya ang bawat isa. Pagagalingin niya ang bawat isa. At pakikinggan niya ang lahat ng ating mga panalangin dahil yun ang regalo niya sa atin sa Kanyang kaarawan. Amen. Hallelujah. Dahil ito ay oras niya. Dahil ito ay araw ng Kanyang pagkasilang. Kaya ngayon, kailangan nating ihayag sa Kanya ang ating pagmamahal. Hallelujah, God. Sa oras mo, Panginoon. Sa oras mo, sa oras mo, ang lahat ay gaganda. Ang lahat ay gaganda sa oras mo. Ako ay lalapit sa'yo. Ako ay lalapit sa'yo. Pagsamba. Pagsamba'y alay ko. Masamyo. Masamyo ang handog sa'yo sa oras mo. Sa oras mo. Sa oras mo. Ang lahat ay gaganda. Ang lahat ay gaganda sa oras mo. Ako ay turuan mo ayon sa naisin mo na ako'y hubugin mo sa oras mo. Minsan pa, sa oras mo, Panginoon. Sa oras mo. Sa oras mo. Ang lahat ay gaganda. Ang lahat ay gaganda sa oras mo. Ako ay lalapit sa iyo, Panginoon. Ako ay lalapit. Pagsambay alay ko. Pagsambay alay ko. Handog sa iyo. Masamyo handog sa iyo sa oras mo. Sa oras mo, Panginoon. Sa oras mo. Sa oras mo. Ang lahat ay gaganda sa oras mo. Ako ay turuan mo, Panginoon. Ako ay turuan mo ayon sa naisin mo. Ako'y hubugin mo. Na ako'y hubugin mo sa oras mo. Amen! Palakpak na may kasamang sigaw! Hallelujah! Glory to God! Glory to Christ Jesus! Tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Dahil tayo'y nagdiriwang sa Kanyang kaarawan sa araw na ito. Amen? Kaya salamat, salamat sa ating Diyos na buhay. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Mga dancers, magagandahang dancers. Woo! Kung ating mamasdan ang kalawakan, hindi mo maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kaya Di ko kayang isipin
man. Kung may pagsubok man o kalapitan, ako ay may lalapitan. Ikaw ay susang aking sandigan, hindi mo mapabayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Minsan pa, salamat, Panginoon! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi masalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Tayo lahat magpasalamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Amen! Hallelujah! Ang sarap magpasalamat sa ating Panginoon. Amen. Amen! Amen. Hallelujah! Kayo po ba'y masaya? Amen. Amen. Amen! Nakikita ko nga, masayang masaya kayo. Amen! Hallelujah! Taas po natin ang ating mga kamay. Dami natin ang presensya ng ating Panginoon. Tunay nga napakabuti ng ating Diyos. Amen? Kasi ni minsan, hindi niya tayo iniwan. Ang Diyos lamang ang ating kaagapay. Ang Diyos lang ating kakampi sa lahat ng oras. Amen. Amen. Kahit minsan, hindi niya tayo pinabayaan. Kasi siya ay forever. Amen. Ng Diyos lamang. Napakabuti ng ating Diyos. Amen po ba? Hallelujah. Tunay nga, Lord God, na wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo, Panginoon. Tunay nga, Lord God, na napakabuti po sa aming buhay, Panginoon. Kaya walang hanggang pasasalamat ang ibibigay namin sa iyo, Panginoon. Narito kami ulit, Lord God, upang papurihan ka at pasalamatan, Panginoon. Awitan ka, Panginoon. Hallelujah. You are forever in my life. You see me through the season.
Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Sa iyo ang lahat ng aming papuri, taus-pusong pasasalamat sa lahat ng iyong kabutihan. Hallelujah, hallelujah. Is remaining here at the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, to your hands contain a plan which just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, and you're not enough. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, work upon undenied. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, and you're not enough. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, work upon undenied. I will praise you till I die. El Shaddai. I will praise you till I die. El Shaddai. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal at makapangyarihang Diyos, Ama naming nasa langit. Sa ngalan ng buktong mong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon at tanging tagapagligtas, dalangin po namin, Ama, muli sa hapon pong ito. Katagpuin mo po ang puso po namin sa pamamagitan ng mga salita mo, Diyos, na nais mong dalhin sa amin. Dalangin po, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, na kapatuloy mo kaming kasihan ng iyong banal na Espiritu, na ang bawat salita mong aming mapapakinggan, lubos namin maunawaan, na ang liwanag na taglay nito't dala sa buhay namin, ay liwanag na taglayin po namin, at nanais nito, Diyos, na gawin namin, ay patuloy namin magawa, Ama, sa ngalan ng Panginoong Jesucristo, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Aming lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah.
daming lakas at pag-asa naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Alleluia, Alleluia, Shala sa'yo, sa hirapan ng ginawa. Ulitin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Aming lakas at pag-asa. Alleluia, Alleluia, Purihin ang Panginoon. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Lucas, Kabanata 2, simula mga talata ay 4 hanggang sa susunod o ikapitong talata. Mula sa Nazaret, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa na nooy kagampan. Samantalang naroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesus Kristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Malakas na papuri sa Diyos. Sa Kanya ang kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanpaman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At sige po, pwede na po silang maupo. Muli, isang mapagpalat magandang hapon po sa inyong lahat. Pinagpalang hapon po. Christmas na. Merry Christmas sa inyong lahat. Glory to God. Pakinggan natin ang mensahe ng Panginoon. Ang sabi po dito, sa binasa po natin, binalot niya ng lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Saan inihiga ang Panginoong Hesus? Sa sabsaban. Ang dakilang anak ng Diyos, ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, ay isinilang, ipinanganak sa isang lugar na kung saan ay ang naroroon ay ano? Ang naroroon ay hayop. Ano? Sa dako po na yon, sa lugar po na yon, mga kapatid, na kung atin pong titingnan po rito, wala na bang lugar na malinis para doon ipanganak ang ating Panginoong Hesus Kristo? Kung kayo halimbawa ay dumating sa ganitong sitwasyon, manganganak, saan yung ibig isilang ang inyong anak? Sa isang lugar kayang tulad din ito, na ang nakatira ay mga hayop, na tila baga nung sandali na yan ay
yung lugar na yon ay hindi para sa isang tao. Amen? Pero doon isinilang ang ating Panginoon. Maari, kung kayo hindi nyo pipiliin ang lugar po nito, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. Subalit, wala ng lugar na malinis para na kung saan ay dapat ando doon ang ating Panginoong Jesucristo. Subalit sa daigdig po nito, alam po natin kung anong umiiral mayroon sa daigdig na to, na minsan sinabi ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 8 at talata po ay 57. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ang mga aso ay may lungga, ang mga ibon ay may pugad. Subalit ang anak ng tao ay wala man lang matuluyan at mapagpahingahan. Amen. Nasasabi ito ng Panginoong Hesus kasi makikita natin mismo nung pagsilang niya. Amen. Wala man lang nagbigay ng lugar, puno na yung bahay panuluyan, wala man lang nagsabi, kami ang lalabas, dito kayo sa loob. Amen. Walang nagbukas ng pinto para sa ating Panginoong Kristo. Kaya ang sabi niya, buti pa ang mga asong gubat. May lungga, ang mga ibon may pugad. Pero ang anak ng tao, na ang tinutukoy niya ang kanyang sarili, ang sabi niya, wala man lang matuluyan o wala man lang mapagpapahingahan. Amen. Anong mayroon sa daigdig po na ito, mga kapatid? Ang sabi po sa sulat ni San Pablo, sa sa Aklat ng Roma, ang sabi po diyan, lahat ay nagkasala. Amen. Lahat ay nagkasala. Kung ang lahat ay nagkasala at dahil sa kasalanan ito, ang daigdig po na ito ay nakontamina ng kasalanan. Nagiging marumi. Minsan sinabi ni San Pablo sa Aklat ng Galacia, Kabanata 5, talata ay 15, ang sabi niya, kung kayo'y magkakagatan, mauubos kayo. Amen. Parang hayop. Amen. Yung pangungusap na yun ni San Pablo, ay ipinapahayag ni San Pablo kung ano ang naghahari mayroon sa puso ng isang tao. Amen? Na ang sabi niya, kung magkakagatan kayo tulad ng hayop, mauubos kayo. Amen. Ito yung umiiral, ito ang naghahari po sa daigdig na to. Kung ito ang naghahari sa daigdig na ito, dapat ka bang matakot? Amen? Kung ito ang umiiral sa puso ng bawat tao, dapat ba tayong matakot? Dapat tayong matakot. Amen? Dahil alam po natin, hindi iiral ang kabutihan. Amen. Kung makikita natin na ganito ang kalalagayan ng puso po natin, dapat din ba tayong matakot? Dapat tayong matakot. Bakit? Kasi alam natin kapag ganitong kalalagayan ng puso po natin, maari po dadalhin tayo nito sa kaparusahan o sa tiyak na kapahamakan. At alam natin, ang kasalanan po, ang siyang naglalayo sa atin sa Diyos. Amen? Ang siyang naglalayo sa tao sa Diyos. Na ang sabi, wala tayong magagawa kung tayo mapahiwalay po sa Kanya. Kaya nakakatakot na kalalagayan po ito. Amen? Na kung saan sa daigdig po na to, ang tao'y alipin po ng karumihan o ng kasalanan na siyang nagpapawalay sa Kanya sa ating Diyos. Nakakatakot po ito. Pero mga kapatid sa Panginoong Hesus, ilayo ka man ng ilayo ng kasalanan sa Diyos, ang Diyos lalapit at lalapit sa iyo. Amen. Lalapit at lalapit po siya sa iyo. Ano ang sabi po riyan? Ipanganganak ang isang sanggol at tatawaging Emmanuel. Ang salitang Emmanuel, ang sabi po, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Sino ang gustong makasama ng Diyos sa daigdig na ito? Sino ang gusto niyang makasama sa daigdig po na ito? Ang sabi po sa Ebanghelyo ni San Mateo, kabanata po ay 9 at talata po ay 13, itong sinasabi niya, humayo kayo at unawain ninyo
Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan ito, habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Sinong gustong makasama ng Diyos sa daigdig na ito? Sino? Hindi banal ang gusto niyang makasama sa daigdig na ito. Ang gusto niyang makasama sa daigdig na to, taong makasalanan. Taong makasalanan. Kailayo ka mang ilayo ng kasalanan sa Diyos, ang Diyos ay lalapit at lalapit sa isang taong makasalanan dahil tayo ang gustong makasama ng Diyos sa daigdig po na ito. Purihin po natin ang ating Panginoon. Malakas na papuri para sa buhay at makapangyarihan Diyos, taong makasalanan. Amen? Nasa atin po ngayon, ang sabi po, ang isang taong makasalanan na gusto ng Diyos na makasama, mga kapatid, ay tao na kung saan hinahanap ng Diyos. Hinahanap ng ating Diyos. Ang sabi po sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 11, talata po ay 10, ito ang kanyang sinasabi. Ang sabi po, naparito ako o ang anak ng tao para hanapin ang mga naligaw. Para hanapin ang mga makasalanan. Amen? Kung ang isang tao hindi mo gustong makasama, hahanapin mo pa? Hindi na. Amen. Pero kahit ikaw ay makasalanan, gusto kang makasama ng Diyos, kaya kahit anong layo ng langit, pumarito siya sa daigdig na ito para na kung saan, mga kapatid, ang isang makasalanan tulad mo ay hanapin para kanyang makasama. Sino ka para pahalagahan ng Diyos? Sino tayo para pahalagahan ng ganito ng Diyos? Minsan may mga sinasabi tayo na ganito mga salita, makinig po tayo. Minsan sinasabi natin, malaki na yan. Di ba? Sinasabi, bakit wala si ganito? Hayaan mo, malaki na yan. Ayan, uuwi yan kapag gusto niya. Di ba? Natila baga, mga kapatid, yung mga salita pong iyon ay nagpapahiwatig na yung taong wala doon, hindi na mahalaga sa iyo. Amen? Yung taong wala nung sandali na yan ay hindi mo na hangad na makasama. Amen. Na minsan, kapag may wala po sa ating tahanan, minsan, ganun na lang ang pag-aalala ng isang magulang, minsan sa isang anak, kapag yung isang anak na kung saan dapat sa oras na naruroon sa tahanan ay wala, yung isang ina ay nag-aalala. Amen? Yung isang ina po ay nag-aalala na kung saan, dahil po, ang anak na ito ay gusto niyang makasama. Kaya kapag wala, nag-aalala po siya. Ganyan din kaya ang nararamdaman ni Hesukristo. Puno din kaya siya ng pag-aalala para sa atin? Nag-aalala din kaya siya sa isang makasalanan, tulad mo, tulad ko? Hindi siya paririto sa daigdig na ito para hanapin ang isang katulad mo, katulad ko, kung hindi siya nag-aalala sa ating kalalagayan. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo dahil nag-aalala po siya. Amen. Sa isang makasalanan tulad mo na gusto niyang makasama, kaya hinahanap niya tayo. Amen. Pangalawa po, mga kapatid, sa Panginoong Hesus, mabilis lang to. Pangalawa na tayo. Makinig kayo, ha? Yan. Ang sabi po, sino ang gusto niyang makasalo sa daigdig na ito? Sinong gustong makasalo ng Panginoon? Taong banal o taong makasalanan? Taong makasalanan. Ang sabi po dyan sa Ebanghelyo po ni San Lucas, Kabanata 5, talata po ay 30. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Palakpakan muna natin ang ating Panginoong Jesucristo.
Kabanata po 5 at talata po ay 3 po, sinasabi ng salita ng Diyos ay ang ganito. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseyo at ang mga Pariseyo at ang kanilang mga kasamahang iskriba. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, bakit kayo kumakain at umiinom na kasalo ng mga publikano at ng mga makasalanan? Amen? Sumagot ang ating Panginoong Hesukristo, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi. Purihin natin ang Panginoong Hesukristo. Nung makita ng mga tao na ang Panginoong Hesus ay kasalo ng mga makasalanan, ang sabi ng mga banal, bakit nakikisalo iyan sa makasalanan? Amen? Bakit nakikisalo siya sa mga makasalanan ang ating Panginoong Hesukristo? Pinupuna po yun ng mga banal sa paligid niya. Amen? Subalit mga kapatid, kaya ang Panginoon nakikisalo sa kanila sapagkat hindi na parito ang Panginoong Hesukristo para makisalo sa mga banal, kundi para sa mga makasalanan. Amen? Pag sinabi po ang Panginoong Hesus ay nakikisalo po sa isang taong makasalanan, inilalagay niya ang kanyang sarili sa kalalagayan ng isang makasalanan. Inilalagay niya ang kanyang sarili sa kalalagayan ng isang makasalanan na kung saan para ipadama sa isang taong makasalanan, hindi ka iba sa akin. Amen? Hindi ka iba sa akin. Kung ikaw ay isang makasalanan, tapos kasasaluhan ka ng Panginoong Hesus at sasabihin sa iyo ng ating Panginoong Hesukristo, hindi ka iba sa akin. Ang sarap naman nun. Amen? Ang sarap nun, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesukristo, na alam mo, hindi ka karapat-dapat sa ganung pagpapahalaga, pero maramdaman mo yung pagpapahalagang iyan dahil hindi ka niya itinuturing iba sa Kanya. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ganyan ang ating Panginoon. Kaya siya na parito sa daigdig po na ito para makasama ng isang makasalanan ang Diyos na ito. Nang sa ganun, mga kapatid, yung pagmamahal meron ang Diyos, yung kabutihan meron ang Diyos, ay iparamdam sa isang taong makasalanan. Amen. Amen. Naramdaman nyo ba iyan? Amen. Nakakasalo nyo ba si Lord? Amen. Di po ba? Anong sabi ni Lord? Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kaya mararamdaman natin na ang Diyos na ito, na kung saan nakakasalo natin madalas sa gitna ng mga pagsubok meron sa buhay natin. Naririyan po siya. Hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan. Amen. At sino po yung hindi niya pinababayaan, hindi niya nakakalimutan? Taong makasalanan. Taong makasalanan. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi yan nakakalimutan ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Na napakasarap kasi minsan na kung saan ay may mga tao tayo na minsan ay masasabi po natin, napakahirap nilang maunawaan. Diba? Sabihin na lang natin, may mga tao na sabihin natin ay kaya madalas nagkakamali, sabi nga na, paanga-anga, kasi walang pinag-aralan eh. Amen. Hindi nakapag-aral. Ngayon, nasasabi natin na ganon sa kanila, yung mga salita minsan na kung saan ay hindi madali sa kanila yon. Amen? Yung sabihin mo yung tao hindi nakapag-aral na bobo, hindi madali po sa kanya yon. Amen? Mga kapatid sa ating Panginoong Hesukristo. Pero yung mararamdaman mo, yung kanyang kalalagayan, kung ilalagay mo lang ang sarili mo sa kanyang kalalagayan. Mauunawaan mo siya kapag inilagay mo yung iyong kalalagayan sa kanyang kalalagayan, yung sarili mo pong iyon.
na kung saan yung salitang binibitawan mo sa Kanya, mararamdaman mo kung anong nararamdaman niya kapag sinasabi mo iyon sa Kanya. Amen. Kaya ganyan ang ating Panginoong Jesucristo. Nakikisalo sa isang makasalanan upang mga kapatid na ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa Hebreo chapter 4 verse 15, nauunawaan ko ang inyong kahinaan. Nauunawaan ko ang inyong kahinaan. Bakit kapatid? Kasi nagpakatao siya. Inilagay niya ang kanyang sarili sa kalalagayan ng isang taong makasalanan na walang kakayahan gawin ang mabuti o sundin ang kalooban ng ating Diyos. Amen? Na dahil sa ganitong kalalagayan ng tao, inabot tayo ng Panginoong Jesucristo upang ang hindi natin magawa, gawin niya para sa atin. Amen. Magawa sa atin ng ating Jesucristo, tanda na kung saan sinasaluhan niya tayo sa ating kalalagayan upang doon sa kalalagayan nating iyon, mahango niya tayo at madala niya tayo sa dapat nating paglalagyan na nais sa atin ng ating Panginoon o ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Ang sabi po rito po, may isang bahagi po ng Ebanghelyo mga kapatid, sa Ebanghelyo po ni San Juan, Kabanata po siyam, na ang sabi po roon ay ang ganito. May isang taong bulag na ipinanganak na bulag. Nung siya po ipinanganak na bulag, nadaanan siya ng Panginoong Hesus, nung sandali na yan, at pinagaling yung mata ng bulag po na ito. Pinagaling ng ating Jesucristo. Paano pinagaling ng Panginoong Hesus yung bulag na iyon? Kumuha siya ng putik, ng lupa. Dumura siya sa lupa, ginawa niya ng putik, ipinahid sa mata ng bulag po na iyon. Pinagaling ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, nung gumaling po yung bulag na iyon, iniimbestigahan siya ng mga tao kung paano, ng mga banal. Kung paano siya gumaling nung sandali na yon. Ang nakakalungkot mga kapatid, nung bandang huli, nung sinasabi po ng bulag na ito na pinagaling ng Panginoong Jesucristo, na si Kristo'y kinikilala niyang propeta, ang sabi po ng mga taong nag-iimbestiga po sa kanya nung sandali na yan, huwag mo kaming turuan. Ipinanganak ang makasalanan, tapos tuturuan mo kami? Sino yung pinagaling ng Panginoong Jesucristo nung sandali na yan? Taong itinuturing nilang makasalanan. Amen? Pero yung taong itinuturing nilang makasalanan, mga kapatid, hindi ipinagkait ni Kristo ang kamay para palayain, pagalingin sa kanyang taglay na karamdaman. Naparito ang ating Panginoong Jesucristo para wasakin ang gawa ng demonyo sa buhay ng tao. Amen? Kaligayahan ng ating Jesucristo na ang bawat makasalanan ay makalaya sa anumang gawa ng demonyo. Amen? Kaya ang kamay ng Panginoong Hesus na tanging kamay na makakatulong para sa isang taong makasalanan upang palayain sa taglay, sa kahirapan na kanyang nararanasan, gawa ng dyablo, gawa ng kadiliman ng mga kapatid, ang kamay na yan ay inilalaan ni Kristo para sa isang makasalanan. Hindi iyan ipinagkakait ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kayo po ba'y naranasan nyo na bang magkasakit? Nanalangin kayo? Pinagaling kayo? Pinagaling ba kayo dahil kayo'y banal? Pinagaling ba kayo dahil wala na kayong pagkukulang? Hindi. Amen? May mga pagkukulang tayo. Pero bakit tayo pinagaling niya ang Panginoong Jesucristo? Kasi ang Panginoon naparito para sa iyong makasalanan, para gawin ang mabuti para sa iyo. Amen? Para sa akin, para sa atin lahat. Purihin po natin ang ating Panginoon. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesucristo, na kung saan mga kapatid, napakasarap gunitain itong Kapaskuhan na ang Diyos ay kasama natin. Amen. Bilang taong makasalanan, pumarito siya para makasamang isang katulad mo. Isa mang makasalanan na pilit inilalayo ng kasalanan sa Diyos, pero patuloy na inaabot ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy na inaabot ng ating Panginoong Jesucristo.
Purihin po natin muli ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesukristo. Sinong pinakain ng Panginoong Hesus? Di ba nagpakain ang Panginoong Hesukristo? Minsan, ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, sabi niya, 3 araw ko nang kasama yung mga taong ito at wala na silang makakain. Ayaw ko silang umuwing gutom, ang sabi niya. Di ba? Baka kung ano mangyari sa kanila sa daan. Yung mga tao na yun, hindi naman banal yun eh. Amen? Hindi naman taong banal yung pinakakain ng Panginoong Hesukristo. Pinakakain ng Panginoong Hesus, taong makasalanan. Amen? Kung hindi ka gusto makasama ng Panginoong Hesus, hindi ka niya napakakainin. Amen? Bakit niya ginagawa yan? Kasi ang isang katulad mo, ang gusto niyang makasama. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Malakas na papuri po para sa ating Panginoong Hesus. Mga kapatid sa Panginoong Hesus, bakit ka may trabaho dito? Sino nagbigay niyan? Si Lord. Amen? Bakit ibinigay iyan sa iyo ng Panginoon? Kasi alam niyang kailangan mo iyan. Alam niyang makakabuti sa iyo iyan. Kaya ibinigay yan sa iyo ng ating Panginoong Hesukristo. Na isa lang ang ibig sabihin niyan, hindi niya nakakalimutan ang kanyang tungkulin para sa atin. Hindi niya nakakalimutan na ang sabi nga, siya ang may likha sa atin, kaya tungkulin niya na tayo'y iligtas at laging kalingain. Kung tungkulin iyan ng ating Hesukristo, hindi kanya hahayaan mawalan ng anumang bagay na iyong pangangailangan. Hindi niya hayaan magkulang ka ng anumang bagay na makakabuti para sa iyo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Tungkulin po yan ibigay sa atin ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, dahil tungkulin yan ibigay sa atin ng Hesukristo, mga kapatid sa ating Panginoong Hesus, marami ba tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos? Sino nagsasabing marami siyang dapat ipagpasalamat sa Diyos? Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Marami tayong dapat ipagpasalamat sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapag sinasabi po natin, wala akong dapat ipagpasalamat sa Diyos, malaking kayabangan iyan. Amen? Malaking kayabangan iyan sa harapan po ng ating Hesukristo. Minsan, may feeling po tayo minsan na tila baga ang Diyos ang may tawag to, parang siyang karapat dapat pa magpasalamat sa atin. Sa ano minsan? Kasi minsan, nung wala pa naman talaga tayo at hindi pa bukas ang puso natin sa salita po ng Diyos, minsan yung pagsisimba natin parang utang na loob pa ng Diyos sa atin eh. Amen? Para baga minsan yung pagsimba natin, minsan nasa puso't isipan ng tao, dapat magpasalamat sa akin si Lord kasi nagsimba ako ngayon eh. Pero kung alam mo lang kapatid, kung saan, kung natatanaw lang ng tao, yung kabutihang ginagawa sa kanya ng Diyos, masasabi po ng tao po yan mga kapatid, na kung anumang ginagawa niya ay hindi pa sapat para pasalamatan ang ating Diyos. Amen? Masasabi mo na kapag ikaw lumalabas ng simbahan pong ito mga kapatid, masasabi mo sa Diyos na ito, Lord, yung ginawa kong ito, hindi ito sapat para pasalamatan kita sa lahat mong ginagawang kabutihan. Kaya lalabas ka ng simbahan pong ito na walang ibang laman ang puso't isipan mo, kundi ay ang mga bagay na dapat mong gawin para mapasalamatan ang Diyos. Amen. Lalabas ka din, alam mo Lord, hindi ito sapat. Yung mga pag-awit ko Lord, yung mga salitang namumutawi sa labi kong pasasalamat, hindi pa yan Lord sapat para mapasalamatan kita. Amen? Kapag yan lang ang laman ng puso mo, lalabas ka ng simbahan na ito, walang ibang laman ng puso mo, kundi yung mga bagay na dapat mong gawin para patuloy mapasalamatan ang Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Na nawa itong Kapaskuhan
ang malasabsaban na puso natin ay masumpungan ng Panginoong Hesus. Amen. Nawa yung malasabsaban na puso natin masumpungan ng ating Panginoong Hesukristo. Na walang ibang makapaglilinis sa pusong iyan, kundi ang Panginoong Hesus. Nagiging malasabsaban dahil minsan pinaghaharian ng galit, hindi makalimot, amen, sa ginawa ng kanyang kapwang hindi maganda. Nagiging malasabsaban dahil minsan sa pag-iisip natin ng hindi maganda dahil sa ginawa din sa atin na hindi maganda. At nawa sa Kapaskuhan pong ito, mga kapatid, yung malasabsaban na pusong iyan, yan ang masumpungan ng ating Panginoong Hesukristo. At ang puso ng Panginoong Hesus, meron siya para sa isang taong makasalanan, nawa yan din ang masumpungan ng puso po natin, na ang pagmamahal meron si Kristo para sa isang taong makasalanan, pagmamahal na maibahagi natin. Bakit gusto ni Kristo makasama ang taong makasalanan? Wala man siyang lugar sa puso ng isang taong makasalanan, pero ang taong makasalanan kailanman hindi nawawalan ng lugar sa puso ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi nawawalan ng lugar. At nawa sa Kapaskuhan pong ito, kung tayo hindi nawawalan ng lugar sa puso ng Panginoong Hesus, nawa, amen, maging bukas ang puso natin para sa Kanya. Tumayo po tayong lahat. Yuko po natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata, at pakinggan niyo po ang awitin po nito sa Kanyang pagdating.
Panginoong Hesus, sa iyong pagdating, ang liwanag mong nagtaglay na nagniningning, ang siyang nawang magliwanag sa puso ng bawat isa sa amin. Sa iyong pagdating, Panginoong Hesus, naririto po ang aming puso. Nananatiling bukas, Panginoong Hesukristo. At dalangin namin, Panginoong Hesus, ang malasabsaba naming puso ay tanglawan mo ng maningning mong liwanag. Maghari ka, O Diyos, sa buhay po namin. Manahan ka sa bawat isa sa amin. Ang pusong mayroon ka, O Diyos, na puno ng pagmamahal sa isang taong makasalanan, dalangin po namin siya naming masumpungan at taglayin sa Kapaskuhan pong ito. Salamat, Panginoong Hesus. Patuloy mo dalangin namin ang iyong mga pagpalang kamay na ilaan sa amin, Panginoong Hesukristo. Kamay na patuloy, Ama, na siyang humawak ng aming buhay sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Taas natin ang mga bagay na nais natin taas sa ating Panginoon. Dakilang Ama naming nasa langit, narito po ang mga kahilingan ng iyong mga anak. At buong puso kaming nananalig na sa Kapaskuhan na ito, kung paano mo ibinigay sa amin ang bugtong mong anak na si Jesucristo, nang maranasan namin ang iyong pagsasama at pagmamahal sa amin, ang lahat ng kabutihan, O Diyos, na nais mong gawin sa amin, aming inaangkin ang lahat ng kahilingan, aming itinataas ngayon, ay ipagkakalob mo sa amin, Panginoong Hesukristo. Ipagkakalob mo sa amin, Panginoong Hesus, tulad ng pagkakalob mo ng buhay mo para sa aming lahat. Salamat, dakilang El Shaddai, pagpalain mo ang aking mga kapatid na ito. Patuloy po, Ama, na kung saan maghari po sa puso ng kanilang mga pinaglilingkuran ang pag-ibig mo, Panginoong Hesukristo, na mahalin ang bawat isa po sa kanila. Sa iyo, Diyos, ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, sa kabutihang patuloy mong ginagawa sa buhay namin at patuloy pang gagawin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin at pasalamatan ang ating Panginoong Hesukristo. Patuloy kayong samahan ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Merry Christmas po sa inyong lahat. Merry Christmas, everyone. God bless. Salamat Sa Diyos na Ama, salamat sa Kanyang pinag, salamat ibinigay niya si Jesu Kristo. Salamat sa Diyos na Ama, salamat sa Kanyang pinag, salamat ibinigay niya si Jesu Kristo. At ngayon, ang maingay na lakas, ang lupa ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon, ang maingay na lakas, ang lupa ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat, salamat. Dasalin natin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinganyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muugkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tayong pinagtiwalaan. Ikaw ililigtas niya sa panganib
sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaang mang-araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uri ng mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saan dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ng mga paa mo sa batong matalas. Kahit na ang tapakan mo ay mga leyon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahilay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at ang kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Merry Christmas, everyone. Merry Christmas! God bless us God bless us all. all. See you tomorrow sa Saikung Sacred Heart Church. Magsisimula po ng 11 o'clock ang misa. Amen.